Sa kabila ng masakit na pagkatalo via 5th round technical knockout sa kamay ng Filipino boxing star na si John Dariel Padualas Casimero noong huling bahagi ng taong 2025, nagpakita ng katatagan at pasasalamat ang Japanese boxer na si Tom Mizukoshi. Sa isang Facebook post habang nasa Matsuyama Castle, inamin ni Mizukoshi na dumaan siya sa matinding kalungkutan matapos ang laban. Ngunit binigyang diin niya ang kahalagahan sa nakaraang taon sa kanyang buhay at karera. Bagamat nabugbog ng pinakamahusay na lalaki sa buong mundo, naging karanasan niya sa taglamig na tumutukoy sa kanyang sagupaan kay Casimero, itinuturing pa rin ni Mizukoshi ang kanyang ika-26 na taon bilang pinakamakahulugan sa kanyang buhay. Sa pagtatapos ng taon, ikinalulungkot ko ang pagkatalo ko sa isang laro. Ngunit, dinala ako ni Daikun sa isang maikling paglalakbay, payag ni Mizukoshi. Inilarawan ng buksingero ang kanyang karanasan sa iba't ibang panahon ng taon, tagsibol, isang panahon na tila walang pag-asa, taginit, panahon ng pagbangon at pagsasanay sa gym, taglagas, ang pagkakataong makapunta sa ibang bansa at pumaban para mabago ang takbo ng buhay, taglamig, ang matinding laban kontra yan sa pinakamahusay, at yan ay si Casimero ang kanya itinutukoy. Sa kabila ng mga pasa at pagkatalo, nakangiting hinarap ni Mizukoshi ang kanyang mga taga-suporta. Nagpasalamat siya sa lahat ng dumaan sa kanyang buhay at nagpahayag ng pagnanais na muling makatrabaho at makasama ang kanyang team ngayong bagong taon. Ang laban ni Mizukoshi at ni Casimero mga kwento ay patuloy na nagiging mainit na paksa sa mundo ng boxing, lalo na't ginagamit itong sukatan ng mga boxing fans para sa inaasam na tapatan ni Casimero kontra kay Naoya Inoue. Sa ngayon, mukhang nakataon muna ang atensyon ni Mizukoshi sa pagpapagaling at pag-recharge bago muling sumabak sa lona. Samantala, nananatili naman na matatag ang kampo ng tinaguriang The Filipino Flash na si Nonito Donaire Jr. sa paniniwalang may bubuga pa ang buksingero sa world title level sa kabila ng kanyang edad. Ayon sa pahayag ng kanyang kampo, si Donaire ay disiplinado at kasalukuyang namumuhay na parang isang monghe. Upang mapanatili ang kanyang pisikal na kondisyon, binigyan diin nila na taglay pa rin ni Donaire ang sapat na lakas at liksi ng katawan upang makipagsabayan sa mga elite na mga buksingero sa buong mundo. Mismo ang 4th Division World Champion ay nagpahayag ng kanyang kandaan na harapin ang sinumang malaking pangalan sa lona. Kung ano man ang top name na available, lagi akong handang lumaban, ani ni Donaire. Sa pahayag na ito, pinatunayan ni Donaire ang kanyang dedikasyon sa sport at ang hindi matatawarang pagnanais na muling makasungkit ng karangalan para sa bansa. Ang kanyang huling mga salita ay nagsisilbing babala sa bantamweight division na hindi pa tapos ang laban para sa veteran knockout artist. Samantala mga kwento, nagbigay naman ng isang mapagnilay-nilay at inspirasyonal na mensahe ang Pinoy boxer na si Vincent Astrolabio hinggil sa kanyang pakipagsapalaran at pagtatrabaho sa Estados Unidos. Sa gitna ng mga hamon ng buhay sa ibang bansa, binigyang diin ni Astrolabio na ang tunay na halaga ng pagtatrabaho ay wala sa laki ng kinikita, kundi sa karakter na nabubuo sa isang tao araw-araw. Ayon kay Astrolabio, marami ang humahanga o napapasana all sa buhay Amerika, ngunit hindi alam ng marami ang tunay na hirap ang sitwasyong kinakaharap doon. Para sa kanya, ang bawat stress at pagsubok ay may kalakip na mahalagang aral. Ang trabaho hindi tungkol sa sahod, ito ay tungkol sa kung paano ka hinubog ng bawat araw. Sa bawat stress at pagsubok, may aral na nagpapatibay sa iyo, ani ni Astrolabio. Naniniwala ang buksingero na ang bawat individual ang may hawak ng kanilang kapalaran. Hinimok niya ang kanyang mga taga-subaybay na huwag sumuko sa kabila ng mga katanungan tungkol sa kinabukasan. Determinasyon, tayo ang gagawa ng sarili nating kwento. Saad niya, paninindigan. Mariin niyang sinabi ang katagang don't give up bilang tugon sa pag-alinlangan kung may mararating pa ba sa buhay. Mga kakwento, ang mga pahayag na ito ni Vincent Astrolabio ay nagsisilbing paalala na ang mga tagumpay sa loob man o labas ng lona ay bunga ng katatagan ng loob at tamang pananaw sa mga pagsubok na dumarating laban lang sa buhay asero ng Pinas. May kaginawa ang naghihintay sa iyo sa darating na bukas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kiko YouTube TV, kay kakwentong Roger Saison, kay kakwentong Mindset Pinoy, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.